Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Pinagmasdan ni Cindy ang ayos ng function room kung saan siya ini-assign ni Mrs. Feliciano. Noon lang siya nakakita ng ganoon kagandang room arrangement para sa isang okasyon. Mula sa pintuan pa lang ay red carpet na ang nakalatag sa sahig patungo sa nag-iisang bilog na mesa na naroon sa loob ng function room. Ang buong kwarto ay pinalamutyan ng mga bulaklak. Literal na amoy bulaklak ang buong function room. Nakita rin niya ang menu ng mga pagkaing ihahain para sa magkasintahan mamaya. Espesyal lahat ng nasa listahan. Lahat ay espesyal. Halatang mahal ng lalaki ang babaeng yayayain nitong magpakasal. Hindi tuloy niya maiwasang makaramdam ng lungkot. Hindi niya kailanman mararanasan ang ganoon ka-espesyal na pagtrato mula kay McCoy dahil ikakasal na ito kay Audrey. Nagulat siya nang may mga luhang pumatak mula sa mga mata niya. Ang buong akala niya ay naubos na ang mga luhang iyon. Mula noong bumalik siya galing ng Jonterial, ay walang gabing hindi siya umiiyak sa kanyang pag-iisa. Napakasakit na ganoon kabilis na natapos ang lahat sa pagitan nila ni McCoy. Mas masakit na isang gabi lang siya para dito. Surprised, marahas na pumihit siya sa direksyong pinanggalingan ng boses. Nakatayo si McCoy sa pinto, nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Umiiyak ka ba? Bago pa siya makasagot ay mabilis na nakalapit na ito sa kanya. Bakit umiiyak ka na agad? Wala pang proposal. Umawang ang bibig niya. Tapos biglang naisip niya, si McCoy pala ang nag-rent ng function room na iyon. At magpupropose ito kay Audrey ngayon. Personal mo bang ni-request kay Mrs. Feliciano na ako ang mag-serve sa function room na to? Halos hindi lumabas iyon sa bibig niya. Ginagawa na nito ang aksyong kinatakutan niya, kaya umalis siya agad ng Jonterial. At hindi lang nito basta binubudburan ng asin ang sugat sa puso niya, kinukuskus pa nito iyon ng isang salop na asin. Ganoon kasakit ang nararamdaman niya. Inaasahan niyang kahit paano ay magkakaroon naman ito ng hiyang itanggi iyon. Pwedeng isipin na lang niyang personal na kagustuhan ni Mrs. Feliciano iyon. Kaya niyang maging ganoon kalupit. O pwede ring si Audrey ang nag-request niyon. Pero kung magpupropose si McCoy rito, wala naman siguro itong ideya na roon sa Zebus idaraos iyon. Pigil niya ang paghinga habang hinihintay ang sagot ni McCoy. Nang tumango ito, para na siyang pinatay. At talagang nakuha pa nitong ngitian siya. Ganoon ba ito kamanhid at kalupit para hindi malamang sobrang sakit niyon para sa kanya? Pero bakit? Bakit kailangang mapanood ko pa ang pagpupropose mo kay Audrey? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Napalis ang ngiti sa mga labi nito. Kumunot ang noo nito. Ano na kinalaman ni Audrey rito? Hindi ba sa kanya ka magpupropose ngayon? Nalilitong tanong niya. Ha? Sino naman ang nagbigay sa iyo ng ganoong ideya? Napailing ito. Paano mo nakilala si Audrey? Pumunta siya sa Jonterial noong nasa Maynila ka. Sinabi niya sa akin na hindi ka babalik sa Jonterial habang nandoon ako, sandali siyang nag-atubili kung magpapatuloy. Nagsalubong ang mga kilay nito. Ano pa ang sinabi niya sa'yo? Tanong nito. Sinabi niyang wala kang lakas ng loob na paalisin ako ng Jonterial dahil birhen pa ako nang makuha mo. Wala ka lang tapang. Tumawa siya ng mapakla. Parang ang pagiging birhen na iyon wala nang kwenta. Punit na laman lang yan, tanga at wala nang iba. Pwede mo namang sinabi sa akin, McCoy. Napahinto siya sa mura na lumabas mula sa bibig nito. Ngayon lang niya narinig siyang magmura. Kaya ka umalis ng Jonterial dahil sa mga sinabi niya, mahinahon ang tanong nito pagkatapos. Nalilitong tumango siya. Hindi pa rin siya nakakabawi sa bayolenteng reaksyon nito kanina. Narinig niya ang marahas na pagbuntong hininga nito. Hindi totoo ang lahat ng sinabi ni Audrey, Cindy. Diyos ko! Hindi ako makapaniwala na susubukan pa niya yung kalokohan. Napapailing na sabi nito.
Hindi rin ako makapaniwalang sasabihin mo sa kanya na wala akong sinabi sa kanya. Totoo ba na naniniwala ka na kaya kong ikwento sa kanya o kahit kaninong ibang tao ang nangyari sa atin? Parang nasasaktan ang boses ni McCoy. Sinabi mo walang ibang nakakaalam ng bahay mo sa Hunterial. Paano nga ba nalaman ni Audrey kung saan ako pupuntahan para kausapin? Duda pa ring tanong niya. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Umiling ito. Pagkatapos ay saglit na nag-isip ito. Kaibigan niya ang interior decorator na kinuha ko para sa mountain cabin na yon. Doon niya siguro nalaman. O baka pumunta muna siya sa bahay ng mga magulang ko bago siya direktang nagpunta sa kubo. Hindi ko alam. Pero sumpa ko, Cindy, wala akong sinabi sa kanya. Pakiusap, paniwalaan mo ako. Nakita kayo ni Ella rito sa Zebus. Magkausap kayo ni Audrey. Lumuwas ako dahil gusto akong makausap ni Ate Gwen. Dito namin napagkasundo ang magkita. Nilapitan ako ni Audrey rito at nakipag-usap. Pero bago pa man yon, malabo na kami. Mula noong lumipat ka sa pad ko, hindi na kami nagkikita. Sinalubong niya ang mga mata nito. Hindi ko na alam. Hinawakan nito ang kamay niya. Hindi ko kayang sabihin sa iba ang tungkol sa nangyari sa atin, Cindy. Sobrang espesyal iyon. Ang saya-saya ko na gusto ko siyang itago ng lihim sa puso ko. Pero hindi ko kayang gawin iyon sa'yo, Cindy. Mahal na mahal kita. Mahal mo ako. Tanong niya, hindi makapaniwala. Mahal mo ako kaya pala iniwan mo ako noong umaga matapos may mangyari sa atin. Importanteng makausap ko si Ate Gwen. Gusto ko nang malaman sa kanya kung sino talaga ang ama ni Keisha. Gusto ko nang tapusin ang issue tungkol doon dahil alam kong magiging hadlang iyon sa gagawin kong pagtatapat sa'yo. Saglit na nakalimutan niya ang sariling issue. At sinabi ba niya kung sino ang daddy ni Keisha? Tumango ito. Hindi ang daddy mo. Tama ka, hindi mo kapatid si Keisha. Pero bakit ang pangalan ng daddy ko ang sinabi niya? Nakilala raw niya ang daddy mo sa kasino. Naging kampante ang loob niya rito. Hindi naman daw niya alam na seseryosuhin ko ang pangalang ibinigay niya. Nagulat siya nang malaman niyang nagpa-imbestiga ako. At lahat ng nangyari ay nagdala sa akin sa'yo. Hindi pa rin siya makapaniwala. Parang hindi pumapasok sa isip niya ang mga paliwanag nito. Ilang araw na akong nakaalis ng Hunterial, hindi mo ako sinundan. Ni ho, wala. Akala ko. Inilagay ko muna sa ayos sina Ate Gwen at Keisha. Nasa Bulacan na sila ngayon kasama ng mga magulang ko, pero babalik din sila pag natapos na ang proyekto nila. Pumasok na ngayon si Papa sa Bulacan. Nagtulong na silang mag-ama. Mukhang nagkakasundo na silang 3, 4 pala, kasama si Keisha. Ninisyan siya nito. Gusto niyang ipaabot ang paumanhin niya dahil nadamay ka pa sa kalokohan niya. Hindi rin magtatagal, makikilala mo siya at ang iba ko pang pamilya. Pero sa ngayon, hayaan mo muna akong gawin ang sarili kong bagay. Pinanood niya ito nang ilabas nito mula sa bulsa ng suot nitong pantalon ang isang kahita. Binuksan nito iyon. Parang kinindatan siya ng solitaryong diamanting palamuti ng singsing sa loob ng kahita. Hindi ito ang orihinal na plano para ibigay ko sa iyo ang singsing. Dapat ito ay pagkatapos nating kumain. At pagkatapos kong ideklara na mahal kita. Pero hindi naman mahalaga ang seremonya. Anitong titig na titig sa kanya. Pakakasalan mo ba ako, Cindy Ambida? Maging asawa ko at tumira tayo kung saan talaga tayo nababagay, sa Hunterial. Naramdaman niyang nanginig ang mga tuhod niya. Umupo siya sa silyang naroon. Hindi ba ang sagot mo? Tanong ni McCoy na kabado. Tiningalan niya ito at sagot. Tatanggapin mo ba ang hindi bilang sagot? Umiling ito. May plan B ako kung sakaling tumanggi ka. Napamaang siya, pinipigil niyang tumawa ng masaya. Ang galing ng lalaking ito, kakatapos lang niyang sabihin na mahal siya at tanungin kung magiging asawa niya siya. Grabe, ano ba ang ginawa ko para karapat-dapat akong magkaroon ng ganitong asawa? Ano ng plan B? Tanong niya nang may halong kaba. Pupunta ako sa bahay ninyo. Sasabihin ko sa daddy mo ang nangyari sa ating dalawa. Siya ang hahayaan kong magdesisyon para sa ating dalawa. Namilog ang mga mata niya. Gagawin mo yon? Ang ibig kong sabihin mo kay daddy na alam mo na. Oo, mabilis nitong sagot, ganun ako kadesperado para makuha ka. Mabilis siyang nag-isip.
Sa sakit na naramdaman niya ng nakaraang araw, hindi na niya gustong maramdaman pa uli iyon. Hindi mo na kailangang dumaan sa ganyang abala. Pumapayag na akong magpakasal sa'yo, sagot niya. Nangilid ang mga luha sa mga mata niya. Hindi niya akalaing iiyak siya dahil sa sobrang kaligayahan ngayon. Pumapayag ka na? Parang drama-drama ulit nito. Tumango siya. Inalalayan siya nitong tumayo. Mahal kita. Hindi mo lang alam kung gaano, Cindy. Wala akong ideya. Kasi hinayaan mo akong umalis ng Hunterial. Sinabi ko na ang rason, di ba? Inayos ko lang sina Ate Gwen. Saka, akala ko naman natakot ka lang sa nangyari sa atin. Gusto kong wala na akong ibang pinoproblema bago ako mag-propose sa'yo. Iyong tipong ikaw na lang ang iintindihin ko, mahabang paliwanag nito. Mahal na mahal kita. Pasensya kung iba ang naging palagay mo sa hindi ko agad pagpapakita sa'yo. Ipinrepara ko ang lahat ng ito para espesyal talaga ang okasyon. Isang beses lang ako magpo-propose sa buong buhay ko. Ngumiti ito ng matamis. Ipinikit niya ang mga mata niya. Ninamnam niya ang bawat salitang sinabi nito. Cindy! Dahan-dahan siyang nagmulat ng mga mata. Ang gwapong mukha nito ang nakita niya. At oo, hindi siya nananaginip. Totoo lahat to. Inaakala niyang gigising siya araw-araw na kasama ang mukha niya sa tabi niya. At sapat na iyon para mawala ang lahat ng kanyang mga alalahanin kung meron pa man. Sa Hunterial tayo titira pagkakasal natin? Kung hindi mo gusto, gusto ko doon. May bago na akong kaibigan, si Kathy, putol niya sa sinasabi nito. Mahal ko ang Hunterial. Lagi ko nang minahal. Nagpahid siya ng mga luha. Hindi ko lang in-expect na makakabalik pa ako roon at titirang muli roon. Umiti ito at pinahid ang mga luha niya. Mahal mo ang Hunterial. Pero paano naman ako? Mahal mo ba ako? Ibinitin muna niya ito. Pinagmasdan niya ng mabuti bawat anggulo ng mukha nito. Nang makitang unti-unti na itong napapangiwi ay pinagsalikop niya ang mga kamay sa mukha nito. Mahal na mahal kita, Makoy. Inangkin nito ang mga labi niya. Buong pusong nagpaubaya siya. Kung hindi pa bumukas ang pinto ng function room ay hindi pa sila maghihiwalay. Pwede na ba kaming mag-start mag-serve? Nakangiting tanong ni Ella sa kanila. Magkasabay na tumango sila ni Makoy. Muli niyang inilibot ang mga mata sa paligid. Sa pagkakataong iyon, na-appreciate niya ang nakikita niya. Isa iyong espesyal na ayos ng silid. Para sa marriage proposal na tinanggap niya mula kay Makoy. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Mayroon pa palang mahihiling si Cindy. At pinagbigyan siya ni Makoy roon. Isang kasalang parang kwento sa alamat. Literal nga. Biro lang ang tanong niya, pero sineryoso nito ng todo ang hiling niya. Mahal, gusto kong maging Snow White sa kasal natin. Ikaw ang Prince Charming, lambing niya isang linggo bago ang kasal. Sakto sa setting, sobrang gubat talaga ang ambience. Fairy tale na fairy tale. Kasama ba lahat ng 7 duwende? Walang problema. Ang akala naman niya ang biru-biruan lang iyon, mantakin bang totohanin ito iyon. Ngayon, habang naglalakad siya sa pasilyo na tinatabura ng mabangong ilang-ilang at mga jasmines, nag-aalala siya na baka mag-smear ang maskara niya sa kakaiyak. Hindi naman niya kasi sukat akalain na ganoon ang forest wedding na naghihintay sa kanya. Talagang tinotoo ng kanyang groom ang sinabi nito, kumpleto ang 7 duwende ni Snow White. Sila ang nagsilbing mga abay niya dahil isang simpleng kasal lamang iyon. Kasama sa bridal entourage sina Ella bilang maid of honor at si Vince Legarda ng Mountain Peak Resort bilang best man ni Makoy. Mayroon ding 2 pares ng ninong at ninang. Naroon din si Owen, ang batang kapitbahay ni Makoy sa katabing unit ng kanyang kondominium. Kasama nito ang biyudong daddy nito na pwedeng mapagkamalang kuya lang nito. Plano ni Julian Tengson na bumili ng property sa Hunterial. Salamat kay Gwen, napilit na dumalo ito sa kasal nila. Gaya ng papa ni na Makoy at Gwen, halos nasisigurado na ng pamilya ang tagumpay ni Gwen sa real estate. Palagi pa ring nakaalalay rito ang mga magulang nito at ni Makoy. Nagulat pa siya nang sa halip na ang pinili niyang traje de boda sa couturier ang isusuot niya, puting Snow White-inspired wedding gown ang isinuot niya. May korona pa sa itaas ng belo. Umiiyak na tumatawa siya nang maipasa siya ng daddy niya kay Makoy sa harap ng huwes na magkakasal sa kanila.
Para mapadali ang kasal, napagpasyahan nilang isang pribado seremonya na lang muna sa Grove malapit sa Mountain Foot Resort nito ang ganapin bago na nila planuhin ang ingranding kasal sa simbahan. Napaka-pribado ng kasal. Maliban sa mga sponsors, ang nagkasal na huwes, at ang 7 duwende na siyang tagabitbit ng kanyang trail, wala pang 20 ang mga panauhin nila sa espesyal na araw na iyon. Saan mo nakuha ang mga duwending ito? Umiiyak at tumatawang tanong niya sa kanyang gwapong groom na napakakisig sa kanyang suot na barong Tagalog. Kay Ella. Kinausap ko siya at humingi ako ng tulong. Tamang-tama, may sideline pala siya sa mga comedy bar. Ginagaya raw niya si Snow White at sila ang 7 duwende niya. Ang galing, di ba? Nakangiti siya hanggang tenga. Nagustuhan mo ba, Mrs. Ortiga? Nagustuhan? Mahal na mahal ko. Mr. Ortiga. Inyapos niya ang mga braso sa batok nito at aktong hahalikan sana ito sa mga labi nang pigilan sila ng may edad at nakakalbo ng huwes. Kaibigang matalik ito ng pamilya Ortiga. Hep hep. Mamaya na yan, lovebirds. Halina kayo at nang masimulan na natin ang seremonya, sabi ng palabirong huwes. Nagkangitian silang dalawa, pagkatapos ay natatawa pa ring tumaliman na. Pero pasaway pa rin ang groom. Bago tuluyang nagsimula ang seremonya ay bumulong ito sa kanya, gagawin ko ang lahat para sa buhay ko, Cindy. At ikaw yon ang buhay ko. Alam mo na yan, hindi ba? Kasunod nyon ay bigla siyang ninakawan nito ng isang matunog na halik. Napapalatak na lang ang huwes, iling-iling. Sa kabila ng lahat ng sakit, pagkalito, at hindi pagkakaunawaan, nanaig pa rin ang tunay na pag-ibig sa pagitan nina Cindy at McCoy. Sa gitna ng mga bulaklak, duwende, at mga luha ng kaligayahan, natupad ang pangarap nilang makasama ang isa't isa habang buhay. Sa isang kasal na animo ihinugot mula sa isang engkantadong kwento, punong-puno ng hitik sa tawanan, yakap, at pangakong walang iwanan, sinimulan nila ang bagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa. Sa Ontario, kung saan nagsimula ang lahat, doon din nila muling binuo ang kanilang masayang habang buhay. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.